Good evening. Tonight, ang discussion natin ay association rule mining. So, ano ba yung association rule mining? So, association rule mining or ARM is a technique used to uncover interesting relationships, patterns, or association within large data sets. It is commonly applied in fields such as retail, e-commerce, to help understand customer purchasing patterns, also for detecting anomalies, and specifically for making strategic business decision. Ano yung basic concept ng association rule mining? For instance, gamit kasi ito sa sa market basket analysis na tinatawag ng sa business side. So for example, ang gusto nating malaman kung meron tayong, for example, grocery chains, ilan yung customer na bumili nung bread and butter na ang chance is also bumili din nung gatas. So, hahanapin natin yung association. Kapag ba bumili ako, for example, ng bread and butter, ano yung chances na bibili din siya ng milk? So, napaka-importante nito in terms ng business. Kasi, for example, kung mataas yung probability na yung customer is bumili ng bread at saka nung butter, maaaring baguhin ko yung layout nung grocery store. So, pwede kong sabihin kung mataas ang chance na bumili yung customer ng bread at saka nung butter. So, ang gagawin ko na lang, for example, nandito yung bread, tapos nandito yung butter, tapos for example, nandito yung milk, malayo na siya. So, for example, nandyan yung milk sa isang shelves. So, ang strategic move ko is ilagay na lang sa katabi nung bread at saka yung butter nung milk. Kung malalaman natin na mataas yung association na kapag bumili ako ng dalawang item, which is bread and butter, is bibili din ako ng milk. So, kung ganito yung layout nung store mo, halimbawa malayo yung milk dun sa dalawa, pero meron kang insight na ganun yung nangyayari. So, common sense na lang. So, ilalagay mo siya mas malapit dun sa sa lalagyan ng bread at saka ng butter para yung sales mo is mag-increase kung meron kang insight na ganyan. So, pwede mo siyang i-denote na ganito. Meron kang item set na naglagay ako sa cart ko ng bread at saka ng butter. Ano yung probability na bibili din yung customer ng milk? So, ganun yung market basket analysis. Madali lang yung code ng a priori, which is isa siyang kind for association rule mining. Madali lang siya. Mas mahirap pa yung ginagawa natin na support vector machine, density-based scan. Mas mahirap pa yung code nun. So, medyo magkakameron tayo ng konting break sa kahirapan ng pagko-code. So, madali lang i-code 'to, mamaya makikita niyo. Plus, similar lang yung ibang implementation ng association rule mining. So, for now, today, ang pag-aaralan lang natin is yung a priori natin na term. So, these rules reveal dependencies on correlation among items, often helping organization in cross-selling. So, pag nagbi-visit ka ng webpage, halimbawa, bumili ka ng specific item, so ginagamit nga rin siya sa recommendation system eh. Bumili ako ng book. So, chances are, pag nag-purchase ka ng book, may recommendation na agad sa'yo. So, sasabihin niyang, lahat ng
bumili ng libro nito is bumili din ng mga libro na 'to. So, paano nila nalalaman 'yan? Association rule mining. Halimbawa bumili ako halimbawa ng bisikleta. So, sasabihin sa'yo, yung mga customer na bumili ng bicycle na 'to is bumili din ng helmet, bumili halimbawa nung ilaw sa bike, tapos bumili halimbawa ng cycling shorts. So, ganyan nangyayari yung recommendation kapag meron silang insight na ganun yung probability na 'pag bumili ako ng bike, mataas yung chance na bibili din ako ng helmet. So, para hindi na mahirapan yung customer mo, kung e-commerce 'yan, nagbibigay ka na agad ng recommendation. So, kung gano'n tataas yung sales mo. So, key terminologies na kailangan niyong malaman. So, unang-una yung terminology ng item set. So, every transaction, for example, ito yung transaction 1, first customer bumili ng bread at saka milk. So, yan yung nasa resibo niya. Pangalawang customer, 4 na item yung binili. Bread, diaper, beer, tsaka eggs. So, pwede ang item set mo is isahan lang. Pwedeng bumili ka lang, for example, ng milk. So, ibig sabihin, 1 item set ito. So, isang item. Pag ganito na, edi 2 item set. So, yung nakikita natin dito is 4 item set, 4 item set, 4 item set, so 4 item set. So, simple pa lang yung example natin. Meron tayong 5 transaction. Padadaanin natin siya sa association rule mining using a priori. Gamit tayo ng a priori. Ano ba yung a priori? So, unang term, item set. Pangalawang term, na-discuss ko na kanina. Sinabi ko na rin. So, bread, milk, for example. So, tatawagin natin siyang 2 item set. Kung meron akong ganitong instances, 3 yung binili, bread, milk, tsaka diaper, meron akong 3 item set. So, mga terminology lang. Next, support count. So, ano yung tinatawag na support count? Siya yung number ng transaction that include a particular item set. Sa example na to, kapag meron akong bread and milk, gaano karami yung instances out of the 5 transaction na nag-a-appear yung instances ng bread and milk. Dito sa transaction natin, which is kakaunti pa lang para madaling intindihin. So, nangyari, may instances siya ng 3. Okay? May instances tayo na bread, milk, bread, milk, bread, milk. So, ibig sabihin yan, ang support count ko is 3. Out of the 5 transactions, meron akong 3 instances ng bread na na-purchase. At the same time, bumili din siya ng gatas. So, yun yung support count. Kasunod, support denoted by S. Ito naman yung proportion ng transaction that contains an item set calculated as yung support count divided by the total transaction. So, dito, meron tayong milk bread. So, ang support niya would be, so, meron akong 3, itong milk at saka bread. Kahit baligtad, same din siya. Halimbawa is, bread milk naman. So, kahit mabaligtad siya, okay lang yan. Kasi same din naman siya eh. So, bakit siya naging 0.6? So, ibig sabihin lang yan, so 3, i-divide ko lang ng 5. So, sasabihin ko lang ng equal to 6. So, yun lang ibig sabihin. Iba yung support count over
dun sa sinasabi na support. Pag sinabi ko support count, ilang transaction meron tayo na may instances ng bread and milk. So, yun lang yung ibig niyan sabihin. Then, pag sinabi mong support, so out of the 3 instances ng bread and milk, i-divide mo lang siya dun sa total transaction, which is meron tayo 5, is equivalent to 0.6. So, yan yung magiging support. Okay, next. So, frequent item set. So, itong frequent item set, mamaya makikita nyo, pag nagko-code na tayo, tayo yung magse-set ng minimum support threshold. So, kung nag-set tayo ng minimum support threshold, is set, for example, sa 0.06, then, yung milk and bread is i-qualify natin na frequent item set. Sir, bakit maka-qualified yung 0.6? Di ba kinumpute na natin kanina? 3, ito yung 1, 2, 3. So, yun yung 3. Over 5 transaction, 1, 2, 3, 4, 5. Which is equivalent to 0.6. So, kung magse-set tayo ng minimum support threshold, makakasama na yung instances natin ng milk bread o kaya bread milk. So, yun yung ibig sabihin yan. Next. So, ano yung tinatawag na association rule? So, ganito lang ang notation ng association rule. It is an implication in the form of, for example, bumili ako ng specific X item, ano yung possibility or probability na bibili ako nung i-associate ko siya dun sa next item. X and Y are item set with X as the antecedent. So, ito yung if part. If bumili ako ng X, ano yung consequent, then, bibili din ba ako ng Y? Ganun yung ibig sabihin. Example, bumili ako ng milk and diaper. What are the consequent na bibili din ako ng beer? Yun yung ibig sabihin. Meaning, if milk and diaper are purchased, beer is also likely to be purchased. So, bibili din ako ng beer kapag bumili ako ng milk and diaper. Ay, nangyayari yan sa totoong buhay. Meron yang merong dataset na ganyan na kapag daw bumili ka ng yung mga daddy ng diaper, bumibili din sila ng beer. Mamaya i-search natin yung kwento na yun. Merong tindahan na nagganyan ng nag-association rule mining na ang result nila kapag bumili ng diaper, bibili din ng beer. So, ang magandang strategic move, itabi mo yung stall ng diaper sa mga beer. Okay, search natin yung storya na yun. Merong ganyang storya na nasa web. So, ano naman yung evaluation natin sa association rule mining? So, ang unang evaluation natin, nabanggit ko na kanina, support. So, may formula lang siya. Number of transactions, dito sa example natin, containing milk, diaper, and beer. So, makikita natin, meron tayong first instance, meron tayong second instance nung hinahanap natin. Milk, diaper, and beer. Over yung total transaction natin, which is 5. Obvious na obvious, 5 siya. So, yan. So, ang support natin is 0.4 para sa milk, diaper, and beer. Ibig sabihin, meron akong item set na milk, diaper, and beer. Any combination yan. Kahit baligtad pa yan. Pwedeng beer, milk, diaper. Pwedeng diaper, beer, milk.
So, interchangeable. Combination yan, combination. Hindi siya permutation. Okay? Meron ding tinatawag na confidence. So, wag na tayo lumayo sa example. Confidence for the rule. Ano yung confidence kapag bumili ako ng milk and diaper na mangyayari nga na bibili din ako ng beer. So, ang formula niya, confidence nung item set mo. So, gagawin mo lang, ito, sample ito, 1, 2, 3. Kaso ang hinahanap natin support. Support ng milk, diaper at saka beer. So, ang support ng milk, diaper, and beer natin, kita natin transaction 3, 4, 5. So, 3/5, ang support nito is 0.6 over yung support ng milk at saka nung diaper. So, pag alam na natin yung support kanina nito, nag-calculate na tayo. So, yung confidence natin is, pwede ko sabihin, hindi pala, hindi, teka, tingnan ko lang ha. Para nagkamali ako ng dito, ng pagpe-play. So, wait lang. Hanapin natin yung slide na yan. So, nandito na tayo sa confidence. Okay? So, ito yung confidence natin. So, may formula naman tayo dyan. So, sabi nga, yung milk, diaper, at beer. So, 3/5, which is 0.6. So, ang magiging confidence natin is 0.4. Yan, ito yung example natin. 0.4 yung result natin. Tapos, i-divide ko lang ng 0.6. So, ang confidence nito is pwede natin sabihin 0.67. Itong confidence ng rule na to. So, kapag bumili ako ng milk, diaper, magpurchase ako ng beer. So, ibig sabihin lang yan, merong 67% chance na mangyayari kapag bumili ako ng milk and diaper, nabibili din ako ng beer. So, next, may tinatawag din na lift. Measures how much likely is to see yung beer with milk and diaper than it would be to see the beer itself. So, may formula din siya. So, ang lift nung rule natin na milk, diaper purchase na bibili din ako ng beer is ganito. So, titingnan ko lang. So, meron tayong 2/5. So, ito yung milk, diaper. Pakita ko lang sa inyo, So, ito yung milk, diaper, at saka beer. Okay? Nasaan pa? So, milk, diaper, at saka beer. 2/5. So, 0.4. Then, yung milk, diaper natin, na transaction. So, kung titingnan natin siya, yung support ng milk, diaper, hanapin natin. Teka, burahin ko muna siya. So, hanapin natin. Ito, meron itong milk, meron tong diaper, meron tong milk, merong diaper, merong milk, merong diaper. So, wala na. So, 3/5. So, ang support is 0.6 times, lift yung minimeasure natin, times yung support ng beer itself. So, magbibilang tayo ng transaksyon na merong beer. So, for example, 1, tapos meron pa. Example, 2, 3. So, yun. So, ano yung magiging value niya? So, pwede natin sabihin 3/5 din, which is 0.6. Pag kinumpute mo, ito yung magiging value ng lift, 1.11. So, ano ba ibig sabihin ng 1.11? So, may mga lift value kasi tayo. Ito yung interpretation ng naganap na na item set natin. Support of 0.40 indicates
that the purchase of milk, diaper, beer appears 40% ng transaction mo out of 5 is merong ganito. So 40% nung 5 transaction natin is merong ganitong instance ng milk and diaper. So ano yung confidence? 67.67 suggests that 67% of transactions containing milk and diaper also contains beer. So pag bumili daw ako ng milk at saka diaper, 60% suggests na bibili din ako ng beer. So medyo mataas siya sa 0.5. So may chance. Then yung lift, ang lift natin is 1.11 means that the transaction na merong milk at diaper are 1.11 times more likely to include beer than by random chance. So maganda yung lift value natin kapag greater than 1 siya. Ibig sabihin meron siyang anong tawag dito? Meron siyang interdependency na mangyayari. So mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga scale ng leap values. So yan, mag-i-interpret tayo ng leap values. Ito yung sinasabi ko. Pag ang leap value mo is greater than 1, okay, it indicates that the item is the antecedent. Halimbawa, antecedent milk. If bumili ng milk, ang consequent halimbawa ay bread. Yun yung consequent eh. So, it appears more frequently than would be expected by random chance. Kapag ang leap mo daw is greater than 1, merong halimbawa 1.1 to 1.15, meron siyang weak positive correlation. From 1.6 to 2.0, moderate positive correlation. Kapag greater than 2.0, meron tayong strong positive association. Okay? So, base sa nakikita kong dataset, bihira lang yung lumagpas ng sa experience ko. Hindi pa ako nakaka-encounter ng 1.6. So, laging may nakikita ako 0.99. Okay? Pero, kino-considered ko na rin yan na much more likely is yung leap value is weak positive correlation kasi medyo malapit na siya. So, ano naman yung interpretation kapag L equals to 1? So, kapag exactly 1, so sinasabi niya yung antecedent and consequent. Antecedent ulit, milk. Ang consequent kung ay halimbawa is diaper are statistically independent. So, ibig sabihin, wala silang kinalaman sa isa't isa. The presence of one item does not affect the likelihood of the other appearing. Yun yung sabi kapag exactly L is equivalent to 1. So how about kapag L is less than 1? So a leaf of less than 1 indicates that the presence of the antecedent actually makes the consequent less likely to occur in the same transaction. So negative yung association niya. Okay, pag bumili ako ng milk, tapos ang consequent ko halimbawa ay bread, tapos yung lift ko is halimbawa is 0.5. So, pwede na sabihin moderate negative correlation. So, ibig sabihin, less likely to occur na bibili ako ng bread. For example lang ito kapag bumili ako ng milk. Okay? So, mamaya turuan ko kayong mag-interpret. Basta yan yung lift na tinatawag. Ano yung power nung association niya? Weak ba? Halimbawa is strong ba siya? So, pag exactly 1,
kung babalikan natin yung slide, does not affect the likelihood of other appearing. So parang ano lang siya, neutral, in some way. So, ano yung mga algorithm na pwede natin gamitin kapag nag-association rule mining? So, yung pinaka-popular is yung a priori principle. Okay? So, para ma-reduce natin yung computational effort ng a priori, ng computational effort, gagamit tayo ng a priori principle. Ganito lang yung ano niya, yung rule niya, ano. Kapag daw yung item set mo is palaging nangyayari, palaging pino-purchase, ano, all is subset must be also frequent. Okay? Kapag lagi mong binibili, for example, lahat ng subset niya, halimbawa bumili ako ng milk, tapos may mga instances ako ng subset na yung milk sinamahan ko ng sardinas, yung milk sinamahan ko ng kung anumang product, must also be frequent. So bakit ginagawa natin ganyan? Para hindi lumaki yung dami ng i-associate natin na item set that hindi naman siya nakikita dun sa halimbawa dun sa cart mo. So pag ini-reduce na natin yung number nung item set na infrequent, so mare-reduce yung number nung item set na kailangan nating i-consider. Napaka-computationally expensive kasi ng a priori. Magge-generate kasi siya ng mga tinatawag nating mga candidate na na item set. Pero hindi na natin makikita yun Okay, rule generation. So once frequent item sets are identify na natin rules generated is pinapartition niya. For example, milk, diaper, beer. Ang possible rules dyan is ganito. Pag bumili ako ng milk and diaper, bibili din ako ng beer. Sample lang yan, Pag bumili ako ng diaper and beer, bibili ako ng milk. So, only rules that meet the confidence threshold. Sir, ano yung confidence threshold? Magseset tayo mamaya ng minimum threshold para mabawasan yung mga infrequent na item set. So, i-retain lang natin based sa minimum threshold. Pwedeng sabihin ko ang minimum threshold natin is 0.6. So, lahat lang ng merong confidence, kung yun yung measurement natin na 0.6, yun lang yung i-retain nung rule generation natin. Next. Ito, sample to. So, suppose meron tayong ganito. Identify frequent one item set. Kapag mag-identify ka doon sa 5 transaction natin, yung beer appears sa 3 transaction, tayo yung magseset ng minimum threshold, for example, 3. So kung ang Coke nag-appear lang ng 2 transactions and then yung eggs nag-appear lang sa isang transaction, i-qualify natin siya na not frequent. So by a priori principle, lahat ng subset ng frequent item must be frequent. So ganun din kapag infrequent. So ito, mai-eliminate na natin yung Coke tsaka yung eggs. So based on the minimum support threshold, bread, milk, diaper, beer are frequent one item set. We discard Coke and eggs from further consideration. So hindi na natin siya i-consider dun sa one item set. So next. So nag-design naman tayong 2 item set. Bawa bread, milk, nag-appear siya ng 3 qualified. Bread, diaper, nag-appear siya ng 3 transaction. Remember, ang threshold natin is equivalent sa 3. Then, bread and beer, 2 transaction lang, eliminated. Pruned, ibig sabihin, hindi na siya kasama.
milk diaper 3 transactions kasama. Then lahat ng less than 3 hindi ito kasali kasi frequent 'to. So ang matatanggal yung instances natin kapag 2 item set, ang basehan natin is yung bread, beer, then yung milk at saka beer. So using ulit a priori principle, dalawa yung natanggal because they contain infrequent subset based dun sa threshold na isinet natin, which is 3. So babalikan ko kung ayaw nyo maniwala, nag-set tayo ng minimum threshold na 3. Okay, sana malinaw pa. So 3 item set. So bread, milk, diaper, 3 times nangyari. Milk, diaper, beer, 2 transaction lang. So pwede natin siyang tanggalin. So bread, diaper, beer, so 2 transaction lang based sa threshold not frequent. So hindi na natin i-consider yung any further superset ng merong instances na ganito. Kasi infrequent na siya based dun sa threshold natin. So nababawasan yung ipaprocess na natin kapag nag-set tayo ng minimum threshold. So mababawasan na siya. So pruning summary. So yung principle ng a priori, nag-skip tayo for evaluating item set with infrequent subset. So ito lang yung i-retain natin. Ito lang kasi yung frequent sa threshold na 3. So i-retain natin yung bread, milk, diaper, beer. Then yung combination ng bread at milk, bread diaper, milk diaper, diaper beer, and then yung bread milk diaper. So itong example na to clearly shows how the a priori principle helps reduce the number of calculations by eliminating candidates with infrequent subset early, making the algorithm more efficient. So yun, nag-i-eliminate na agad tayo based sa threshold natin. So i-try natin to saan? Sa Python, yung implementation ng a priori. Okay? So naka-ready na yung code. So medyo connect lang muna ako sa runtime. Matagal kasing naka-idle. Okay, connect lang muna tayo. So basic import. So siguro ngayon nyo lang nakita yung PDB. Sige, turuan ko kayong mag-trace. For debugging. So hindi ko sure kung magagraph tayo, pero sinama ko na rin. Then i-ignore lang natin yung mga warnings kasi nung tinatry ko tong code na to, usually pag nag-a-update sila ng mga packages, nagkaka-warning siya. Pero yung warning na lumalabas dito, deprecation warning lang. So ibig sabihin hindi na nire-recommend na ganun yung style ng coding mo. Pero gagana pa rin yung code without yung critical na error. So import lang natin. Okay? So familiar kayo lahat dyan. Katatlong elective na kayo, including this one. So familiar na kayo dyan. So meron tayong simpleng dataset dun sa repository natin ng data. So in-import lang natin. So ito, meron tayong item 1. So 5 item lang. I think 4 item lang. So item 1, item 2, item 3, item 4. So yung unang transaction, bumili siya ng milk, bread, at saka eggs. So 3 lang yung binili niya. Kaya meron tayong not a number dyan. Alam niyo naman kung paano mag-deal ng mga missing data. So meron tayong missing data kasi dun sa transaction 3, magbe-base na lang ako sa index kasi nag-umpisa sa 0. Is 3 lang yung binili niya. So the rest is 4. So papaano natin ipe-prepare ito sa transaction na format?
paano natin ipe-prepare sa transaction na format. So, swerte natin merong library para i-convert mo siya sa transaction format. So, ito yung data processing natin. So, ang unang step is i-import mo yung transaction encoder. So, i-encode kasi natin. Hindi kasi po pwedeng ganito. Kung nakikita niyo yung dataset natin. So, ito yung item 1, item 2, item 3, item 4. Ganito yung tatanggapin nung a priori algorithm. So, ang header ko dapat is maging milk. Tinitingnan ko to, no? So, meron akong bread. Yan yung dapat maging header ko. Then, ito ay eggs. Then, anong kulang? Beer. So, kung i-encode ko to sa transaction, ganito dapat yung mangyayari. So, kung milk, nag-e-exist siya, pwede ko sabihin ito'y true. Bumili ako ng bread, true. Bumili ako ng egg, true. May beer ba ako? False. So, parang sinasabi mo 0 and 1. 1, 1, 1, 0. Sa baba, same. True. Ito'y transaction 0 ang tinitingnan natin. So, milk. May diapers pa pala tayo. Hindi natin naisama. So, pwede ko sabihin meron akong diaper. So, ganito yung transaction natin. So, may diaper ba dito? Di pwede ko sabihin milk, bread, eggs, beer, diaper. Tama. So, pwede sabihin false. So, ito milk, true. Diaper, true. Beer, false. Oh. So, yung egg, bumili siya. True. May bread ba siya? Wala. So, false. So, paano natin i-convert ito sa ganyan? Kasi ito yung i-feed natin sa a priori. So, wag ka na yung mag-alala. Ginawa ko na yan. So, first, i-import nga natin yung transaction encoder. Ang second, kailangan i-drop natin yung mga NaN. So, ano yung ibig sabihin ng apply? Meron akong data frame. Kita naman sa taas, may data frame ako. Papasok natin yung row. For each row, idadrop ko yung mga none. Then, i-convert ko lang ulit siya sa list. So, i-convert ko siya sa list. Then, yung axis natin, so remember, kapag sinasabi kong axis natin, I1 in terms ng anong tawag dito. So, kung apply, hindi ito in terms ng column. Then i-convert lang ulit natin sa list. So, silipin natin yung value ng transaction. So, ganito yung mangyayari. So, ite-trace natin pdb.setTrace. So, sisilipin natin yung value ng transaction para makita nyo kung anong nangyayari. So, nagra-run siya. Naghihintay siya na i-trace natin itong value na to. So, pwede kong i-trace yan. So, ganito yung mangyayari dun sa transaction. So, milk, bread, eggs, yung unang result. Kasi, milk, bread, eggs, pansinin nyo wala na yung NaN. Dinrap na natin. Kasi sabi mo dito, in terms ng row, idadrop ko yung Na. So, wala na yung Na. So, ito, kompleto siya. Kompleto siya. Yung pangatlo, ito ay index transaction 0, transaction 1, transaction 2, transaction 3. So, punta ako ng transaction 3. So, bread, diapers, eggs. So, dinadrop ko na yung NaN. Wala na yung NaN dito sa side na to. Kasi sabi natin, i-drop natin. Nililinis natin yung data. So, milk, bread, diaper, eggs. So, ito siya, milk, bread, diaper, eggs. So, yan yung transaction. So, paano aalis dyan? Q. Letter Q. Ibig sabihin, exit lang. So, nakita nyo na yung value dyan. Meron akong list na tinatanggal ko yung
mga none. Ito, tinatanggal ko sila. Okay? So, ang next natin is mag-i-initialize ako ng instance ng transaction encoder. So, yung instance ng transaction encoder, inassign ko lang dun sa variable na encoder. Then, anong mangyayari dun sa transaction matrix nating variable? Since meron akong instance ng transaction encoder, if-fit transform ko lang yung transaction data na malinis na kasi wala ng NaN. So, isa-isahin ulit natin. Lagyan ko na ulit ng trace, pdb.set trace. So, isa-isahin natin. Kasi madali lang naman madali lang naman yung algorithm nito. Madali ding i-code. Tingnan natin transaction matrix. Yan. So, false, true, true. Kung ano man siya, So, true, false, true, false. Ito yung gusto nating i-encode. Tapos, ang magiging header natin is yung mga items. So, yun yung ibig sabihin transaction encoder. With Q. So, kung nakikita na natin siya, na ito na yung hinihingi nating values, bubuuin ulit natin yung data natin. Kasi siyang kung di ako nagkakamali, siyang numpy array. Sige, silipin ko na lang dito. Dito na lang sa ilalim. So, sisilipin natin yung transaction matrix. Pwede namang silipin mo dito sa ilalim. O, array siya. So, i-convert ko lang ulit siya sa data frame gamit yung PD data frame nung transaction matrix. Ang magiging columns ko, ito yung adjustment natin. Ang magiging columns ko, yung columns na nakita ko dun sa encoder. Ang magiging columns na natin, yung encoder columns is itong mga to. Milk, bread, eggs, kung ano man siya. Kung ilan yung makikita kong unique items for each row. Okay? So, ito yung transaction matrix. Binuo ko lang yung data frame. Ang magiging column ko is yung encoder dot columns. So, part na nung transaction na library or module na mag-create ng column out of the name ng items. So, execute ulit natin. So, ganito yung magiging data frame natin. So, ready na siya for a priori association rule mining. False, true, false, true, true. So, yan. Kung ano man yung result natin kanina. So, yan yung transaction. Sa recent update, dati kasi ito ang lumalabas dito 0 and 1. Pag false 0, kapag bread ay 1. Pwede mo namang gawing numbers pero hindi na nire-recommend ng library. Yun yung warning. Mas pine-prefer nila is true or false value. Pwede namang baguhin mo siya. Halimbawa, as type float. Dati ganyan yung lumalabas. O kaya as type int kung ayaw mo ng parang siya, typecasting. Pero ang nire-recommend ngayon, hindi naman ako gumawa ng library niyan. So, ganito yung nire-recommend niya. By default, ganyan na yung lumalabas. Before kasi 0 and 1. Okay, walang question dyan. Then, kung ganito na yung dataset mo, i-apply lang natin yung a priori algorithm. So, matatagpuan mo siya sa frequent patterns, MLXTEND. Dalawa yung i-import, yung a priori, then yung association rule. Yung a priori, yung magge-generate ng frequent item set, yung association rules, doon natin makikita ano yung association ng bawat item sa isa't isa. So, export mo lang yan. Then, pinangalanan lang natin yung variable na frequent item set. Gagamitin ko yung a priori.
Ang transaction ko is yung data frame na transaction DF. Bumuo tayo ng panibagong data frame. Doon nakalagay yung false true values. Then, ito yung sineset nating minimum threshold. So, ano yung minimum support? So, kailangan meron kang 0.5. Use column names. Yes, gagamitin ko pa rin yung column names. So, minimum support is the minimum support threshold item set with support greater than or equal to this threshold will be returned. So, yun yung minimum support threshold natin. Use call names. True ensures that the item names are used in the output instead of column indices. So, kailangan ko ng descriptive pa rin na column names. So, i-apply natin siya. Ayan. Sir, ba't walang lumalabas dyan? Wala talagang lalabas dyan. Kasi nag-a-apply pa lang tayo ng frequent item set. Okay? Eto, kung gusto mo siyang makita, bakit sir naka-print pa? So, try nga natin wag nating i-print. Pakita ko lang yung frequent item set. So, yan. Kung gusto mong print out, pwede naman. Pero since naka-data frame na to, para sa akin, okay na rin yung yung frequent item set. So, ayan. Ano ibig sabihin ulit nung support? 80% ng transaction merong bread. 80% ng transaction may diaper. 60% ng transaction makikita mo yung ganitong combination. 60% ng transaction makikita mo yung ganitong combination. So, yan yung frequent item set natin kapag ang minimum support ko is 0.5. Pag niliitan mo siya, niliitan natin So, dadami siya. Okay? So, yun na nga yung a priori principle natin, Nagfi-filter lang tayo ng minimum threshold ng support is yung, for example, 50% nung transaction na merong ganitong instances. Yan. So, bahala ka kung ano ilalagay. Pero sa laboratory natin, ako ang magde-decide na minimum support para pare-parehas tayo ng sagot. Hindi ako mahirapang mag-check. Okay? Next naman, magge-generate na tayo ng association rules. Ayan, nakita nyo sa ibaba na. Okay? So, ang ginawa natin, meron tayong rules. Then, di ba, nag-import tayo ng association rules. Ayan. Ito yung association rules. Then, ang i-analyze ko, yung binigay sa aking frequent item sets. Ito yung frequent item set. Then, ang minimum threshold natin in terms ng confidence. Ibig sabihin, yung probability na ganun nga yung mangyayari is sinet natin ng 0.7. Eh, kung napapansin nyo to, sige, comment ko muna to. Bakit meron akong splicing ng data frame? Marami kasi siya. Meron siyang leverage, conviction, sang metrics. Hindi ko alam yan. Sa totoo lang. I-research ko na lang. Pero ang naintindihan natin is confidence, lift, tsaka support. Okay? Medyo hindi ko siya nabasa. Siguro sa mga susunod na araw, i-explain ko sa inyo kung ano yan. Okay? So, para hanggang lift lang, tinuruan ko kayo ng lock at saka iLock. Lahat ng row, pili ka ng column until lift. Kasi yun lang yung naiintindihan natin. Okay? Minimum threshold ko is 7. So, ano yung ibig sabihin? Paano mo i-interpret to? Okay? So, syempre, importante yung insight. So, ang antecedent ko is bread. Ang consequent natin is diaper. So, ibig sabihin, antecedent support, 80% ng transaction ay merong bread. Yung total transaction. 80% ng transaction meron ding diaper. So, ano yung ibig sabihin ng support? Ang ibig sabihin ng support, pag bumili ako ng bread at saka diapers,
yung transaction na yan, ang support ko is 60%. Support nung dalawa. Bawa ito'y bread, tapos ito'y diaper. So, yan ay 60%. So, ano ibig sabihin ng confidence? Kapag daw bumili ako ng bread, bibili ako ng diaper 75% of the time. Ano yung lift? Since ito'y less than 1, hindi natin sinasabi na mataas yung association ng bread at saka nung diaper. Okay, maaaring ganito pa. Pag bumili ako ng flour, for example, is bibili din ako ng eggs. For example, ang lift nito is halimbawa ay 1.5. So, ibig sabihin, strong yung association na kapag bumili ako ng flour, is bibili ako ng eggs. So, since ang lift natin is less than 1, so walang kinalaman yung bread sa diaper. Pero, 75% chance na ganyan yung mangyayari. Pag bumili ako ng bread, sasamahan ko siya ng diaper. So, merong interpretation dun sa baba. Mga sample lang to, Ito, in-explain ko na kanina. Kung ang rule mo ay diaper at saka bread, diaper appears 80% sa transaction. Consequent, which is yung bread natin, bread appears 80%. Ito yung data na nandun sa taas. So, support, diapers and bread are bought together in 60% ng transaction. So, ibig sabihin, ito ay diaper, tapos meron akong bread. Combination ng dalawa. 60%. Makikita mo sa transaction, merong ganyan. Confidence. If someone buys diaper, there's a 75% chance that they will also buy bread. So, mataas yung chance. Lift, slightly less than 1, suggesting no strong dependence between diapers and bread. Although hindi sila dependent sa isa't isa, mataas yung chance. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung data natin. Sir, tunay ba yung data na yan? Hindi, sample ko lang yan. Okay? So, again, another interpretation. So, magsasample lang tayo ng isa pang code. Wala tayong binago sa another code pero mas malaki yung dataset. Wala akong binago dun sa code natin, isasalpak mo na lang yung dataset mo dito. So, meron tayong ang dataset natin is grocery transactions. Grocery transaction yung dataset. Sige, antayin lang natin mag-import. Ba't kasi sinama ko pa tong dalawang to? Sa mga susunod, igagraph natin para gumanda naman yung presentation. So, meron tayong dataset. Medyo malaki tong dataset na to. Nakuha ko to ay sa Kaggle. Hindi ko alam kung tunay ito na kung tunay na dataset, pero nasa Kaggle ito. Nakalimutan ko lang yung link. Sa klase ko na lang ipapakita yung link. Nakalimutan ko kasi. So, meron tayong 1,000 transaction, 15 columns. 15 columns. Sabihin, first 15 items yung tinrack natin. Nila siguro. Hindi natin alam, sa 15 columns, ilan ba yung items? Wala din akong idea. So, ito yung DF. Same code lang ginawa natin. Wala tayong binago. Ang binago lang natin is yung contents ng data frame. So, again, i-execute ko na lang. Execute ko siya. So, yan. Dito may as type. So, tanggalin ko na lang. Mas recommended niya yung true or false. So, mag-a-apply ulit tayo na a priori. Ito yung frequent item set. Ito yung frequent items. Yan, medyo kakaiba na yung result. Kanina kasi, since maliit yung dataset natin, pare-parehas lang yung sagot. So, ang threshold natin dito, ang minimum support natin is 0.5. Dun sa taas,
Okay, minimum support 0.5, sa baba pa pala yun. Then yung confidence natin kailangan is 0.08 in terms ng sa rules. So sir, ano yung minimum threshold? Lahat ng confidence, mataas yung highly likely, ibig sabihin 0.8, mataas 80% of the chance, ganun yung mangyayari kapag bumili ka ng specific item. 80% of the chance bibilhin niya yung consequent. Ayan, yun may nakita tayo na ano, at least 1. So ibig sabihin, at least pag 1 kasi ano pa rin eh, wala silang strong association, yung milk and butter. Pero tingnan natin. So 0.99 yung lip ko. So again, kung i-interpret natin 'to, 80% of the time merong butter dun sa dataset. 80.5% of the time merong bread. Then bread and butter, dun sa total transaction meron tayong 64.40%. So ano yung confidence na tinatawag? Kapag bumili ako ng butter, 80% of the time bibili na rin ako ng bread. Siguro pampalaman. Hindi ko alam kung pinapalaman siya. Butter o kaya gagawa ka ng French toast. Then ang lift ko is almost 1. So again, wala din siyang strong association kung bakit binibili yung bread at saka yung butter kasi based dun sa lift natin, weak yung association. Pero kung titingnan niyo 'to, at least lumagpas siya sa threshold na 1. Okay? So sample interpretation, hindi ko ma-interpret lahat. Iiwan ko sa inyo yung interpretation. Nag-sample lang ako ng isa. Yun naman is pare-parehas. So dalawa yung kino-compare natin, bread, butter, eggs and bread. Parehas kasi sila. So meron tayong support na, yun, na-explain ko na yung support. Ang titingnan nyo yung confidence. Showing that when butter or eggs is in the basket, ibig sabihin binili ko siya. Assuming i-check out ko na siya, bread is also present 80.3% of the time. So magandang gamitin to sa sa mga groceries. Kahit sa mga e-commerce shop nga meron silang idea. Kaya yung sinabi ko kanina, meron siyang recommendation na agad. Nagre-recommend na siya. So, ang ibig sabihin ng LIP 0.998, sabi niya, suggesting that the presence of butter or eggs has a negligible effect on the likelihood of buying bread. Though, bread and these items commonly occur. Kasi nga sabi natin 80% of the time. Confident tayo na 80% of the time. So kung ako yung may-ari ng grocery store, pagtatabihin ko na yung butter at saka yung bread at saka yung eggs, itatabi ko na rin dun sa bread. Ito yung insight na nakikita natin sa data. Very important siya sa in terms ng layout ng store. Hindi ko alam kung pinag-aaralan siya sa malalaking retail store halimbawa. Sa mall, papaano ba nila inaayos yung mga shelves nila? May idea ba sila na ganito yung nangyayari? So kung meron kayong idea, sabihan niyo yung store. Pwedeng through rearrangement ng mga product nila, yung proximity sa isa't isa, maaring tumaas yung sales nila eh. So yan yung insight na binibigay ng ng data analytics. So ito, isesend ko na lang yung notebook. So ulit-ulit lang naman yung interpretation yan. Basta marunong naintindihan mo yung support, confidence at saka lift, so maintindihan mo yung interpretation. So yaan yung association rule mining na tinatawag. So next nating topic is same din. Wala tayong babaguhin sa code.
Mag-i-import lang tayo ng another association rule mining algorithm which is yung frequent pattern growth. So mas maganda siya kasi gumagamit siya ng mga graphs. FP3 for example, napaka-compact nung graphs niya. Computationally is efficient siya as compare mo dito sa association rule mining. Pero same result din naman. So yun yung next topic natin. Thank you.